Formal na nilagdaan ng Nueva Ecija University of Science and Technology o NEUST ang kasunduan sa Meralco Power Academy o MPA at MGen Renewable Energy Incorporated upang higit pang mapalakas ang pagsasanay ng mga mag-aaral para sa sektor ng enerhiya at palalimin ang ugnayan ng akademya at industriya sa Cabanatuan City. Nag-ugat ang naturang pakipagtulungan mula pa noong 2016 sa pamagitan ng Power Camp Program. Sa bagong kasunduan, palalawakin pa ang kooperasyon ng hands-on learning, research collaboration, pagbuo at integrasyon ng curriculum at maayos na deployment ng mga estudyante sa internship. Sa ilalim ng Memorandum of Understanding o MOU, pangangasiwaan ng MPA ang implementasyon ng programa at ang paglalagay ng mga estudyante sa mga internship na naaayon sa mga pangailangan ng mga departamento ng MGen Renewables. Samantala, sisiguraduhin naman ng NEUST na ang mga akademikong programa nito ay nakahanay sa mga kasanayang kinakailangan sa industriya. Magtatalaga rin ang universidad ng mga faculty supervisor at magsasagawa ng pre-internship orientation hinggil sa etika, wastong asal sa trabaho at data privacy. Magbibigay naman ang MGen Renewables ng mga internship role na naayon sa layunin ng pagkatuto ng mga mag-aaral. Magtatalaga rin ito ng mga mentor sa koordinasyon ng MPA at makipagtulungan sa universidad sa pagtataguyod ng mga oportunidad sa trabaho sa pamagitan ng job fairs at career talks. Ayon kay NEUST Vice President for Academic Affairs, Feliciana Jacoba, mahalaga ang inisyatibang ito upang higit na maihanda ang mga susunod na inhinyero na may angkop na kasanayan at praktikal na karanasan sa industriya. Binigyang diin naman ni NEUST President Rodora Hugo na mahalaga ang mga estratehikong pakikipag-ugnayan upang matiyak na ang edukasyon ay tumutugon sa pangailangan ng mundo ng trabaho. Para kay MGen Renewable Energy Incorporated President at Chief Executive Officer Dennis Jordan, nagsisilbing tulay ang kasunduang ito sa pagitan ng edukasyon at industriya ng pagsusulong ng renewable energy development. Nagbigay rin ng inspirasyon sa okasyon si NEUST alumnus Redel Domingo na ngayon ay Senior Vice President at Head ng M-Power na ibinahagi kung paano nakatulong ang universidad sa paghubog ng kanyang kaalaman at mga prinsipyong gumabay sa kanyang propesyon. Ito ang kauna-unahang MOU ng Meralco sa ganitong uri sa rehiyon. Nagpahayag ang mga kalahok na patuloy nilang palalakasin ang kooperasyon na nakatuon sa pagpapalakas ng human capital at pagsusulong ng sustainable development. Sa kasalukuyan, hindi bababa sa 20 nagtapos mula sa NEUST ang nagtatrabaho na sa Meralco Group. Patunay sa patuloy na pagsisikap ng universidad na makapagluwal ng mga profesional na handa sa pangailangan ng industriya sa Nueva Ecija. Binuksan na ang kauna-unahang Barangay Consumer Center sa Nueva Ecija sa Barangay Santolan, Palayan City, Nueva Ecija upang higit na mapalapit sa mga mamamayan ang mga serbisyong may kaugnayan sa proteksyon ng mga mamimili. Ang nasabing pasilidad ay inilunsad sa pangunguna ng Department of Trade and Industry o DTI, katuwang ang Nueva Ecija Consumer Affairs Advocacy Association at ang pamahalang lungsod ng Palayan. Ayon kay DTI Nueva Ecija Acting Provincial Director Geraldo Maglalang, layunin ng sentro na tulungan ang mga mamimili sa kanilang mga suliraning may kinalaman sa pagbili ng mga produkto at serbisyo. Sa pamamagitan nito, maaaring humingi ng gabay ang mga residente tungkol sa kanilang mga karapatan at responsibilidad bilang consumer, pati na rin ng tulong sa pagsasampa ng reklamo laban sa mga establisimento ng negosyo.
Magbibigay rin ang sentro ng maasahang impormasyon upang makatulong sa mga mamimili na makagawa ng mas maingat at responsableng desisyon sa pagbili. Dagdag ni Maglalang, magsisilbi itong pilot model na maaring tularan ng iba pang barangay at lokal na pamahalaan sa buong bansa upang lalo pang mapalakas ang paghahatid ng serbisyong pampubliko na madaling maabot, mabilis tumugon at inklusibo. Malaki rin ang maitutulong ng Barangay Consumer Center sa mga residente mula sa iba't ibang purok at sityo, lalo na sa mga nakatira sa malalayong lugar na may limitadong akses sa mga serbisyo ng pamahalaan. Sa pamagitan ng mas pinalakas na ugnayan ng mga ahensya ng gobyerno, consumer advocacy groups at mga lokal na pamahalaan, inaasahang mapapalaganap ang pagtaas na kalakalan at mas mapapalakas ang kakayahan ng mga mamimiling Pilipino sa antas ng komunidad. Patuloy ang masusing imbestigasyon ng mga otoridad matapos matagpuan ng 2 individual na wala ng buhay sa loob ng isang nasunog na sasakyan sa barangay Sinasahan sa bayan ng Piñaranda, Nueva Ecija noong Marso 9. Batay sa paunang ulat, isang lalaki at isang babae ang natagpuang sunog ang katawan sa loob ng sasakyan. Dahil sa matinding pinsala, nahirapan ang mga otoridad na agad matukoy ang pagkakakilanlan ng isa sa mga biktima. Gayunman, kinumpirma na ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng lalaking biktima bilang si Michael Ochike, residente ng Palayan City na sinasabing kawani ng CDRRMO. Patuloy namang inaalam ang identidad ng babaeng kasama niya sa sasakyan na sinasabing isang negosyante. Ayon sa mga rumispondeng otoridad, may indikasyon na posibleng may naganap na karahasan bago pa man masunog ang sasakyan. Bagamat hindi pa ito pinal na kinukumpirma habang nagpapatuloy ang investigasyon. Kabilang sa mga tinitignang anggulo ng mga investigador ang posibilidad na may ibang taong sangkot sa insidente. Sinusuri rin ng mga otoridad ang mga posibleng CCTV footage mula sa mga kalapit na lugar na maaaring makatulong upang matukoy ang galaw ng sasakyan at kung ano ang nangyari bago ito natagpuang nasunog. Samantala, nakumpirma na rin ang pagkakakilanlan ng sasakyang nasunog. Nakasalukuyang bahagi ng forensic examination upang makalap ang posibleng ebidensya na makatutulong sa paglutas ng kaso. Tumanggi muna ang mga otoridad na maglabas ng karagdagang detalye upang hindi maapektuhan ang nagpapatuloy na investigasyon. Hinihikayat naman ng pulisya ang sinumang may impormasyon kaugnay ng insidente na makipag-ugnayan sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya upang makatulong sa paglilinaw ng pangyayari at pagtukoy sa mga posibleng responsable. Samantala, nagpaabot naman ang pakikiramay ang buong pamahalaang lungsod sa pangunguna ni Mayor Viandre Nicole J. Cuevas sa pamilya ng biktima, kung saan inalala ang kabutihan, malasakit at dedikasyon nito sa paglilingkod na nagsilbing inspirasyon ng kanyang kapwa-empleyado. Samantala, sa pinakalitas na ulat, ipinahayag ni Police Brigadier General Jess Mendez, Regional Director ng Police Regional Office 3, Central Luzon, na mayroon ng person of interest na sinusuri ang pulisya na maaaring may kinalaman sa naturang krimen.